Eto na, kamusta na mga katunig dyan? Kamusta naman mga ka-Project Pilipinas? Ka-RRM-R dahil sa kabilang channel pa, habol pa yan siguro mamaya. Tuloy-tuloy pa rin. Back to basics na naman kami. Mark Gamboa, the vlogger extraordinaire. Medyo may saturation ba tayo ng Marites? May Marites on steroids ba ang panahon ngayon? Ay, oo. Kahapon at ngayong araw. All because of yung interview ni First Lady Lisa Marcos dito kay Katon Ying na talagang hinubad na yung gloves. The gloves are off na. At talagang bring it on. Yun yung kanyang isang mga sinabi kanina eh. Bring it on, honey. Parang ganun. At talagang I was watching it kaninang umaga and yung mga sinabi niya, parang there's no turning back. Parang she crossed that line na. Mukhang talagang tuloy-tuloy na yung Marcos at Sara Duterte na banggaan. Okay? Wait, first of all, I just want to ask, in what context is why is the First Lady doing this interview with Katoning and not, let's say, the normal media channels? Wait, Toning is full-time vlogger na siya, diba? I don't think is he attached to I ABS-CBN or think he has a contract with All TV, pero hindi ko sure kung nag-air pa sila eh. Kung okay. nag-air pa yung show niya eh. Kaya nga pala, no? Yung All TV medyo out of ano. Yeah, Oo, pero ito nga more online itong kanyang nilabas. Hindi kasi naman eh, that's the time we are living in now. Hindi mo na kailangan ng dumaan sa traditional media. Even si Tatay Digong, 'di ba? Kay Banat Bay minsan nagpapa-interview. Parang you want and then sa vlogger si minsan. Mocha Uson, di ba? Si Mocha Uson yung una niyang binigay ng interview ng 2016. Yes. Sabi ni Mocha Kasi Uson, ang parang advantage when na-outscoop you daw niya yung mainstream media. Yes. Kasi pag parang less sanitize eh. Kasi pag dumaan sa media, minsan hindi mo sure baka maraming i-edit, hindi mapapalabas ng buo, hindi. So I'm guessing kaya more on sa vloggers na sila naglalabas ng mga ganito kahaba. This is about getting to know the First Lady eh. Kasi ito yung ganito kahabang interview, diba, that she gave, I don't know, in the past 2 years yata, ngayon lang siya ng ganyang kahaba. So, yung 1 hour episode talked about yung kanyang childhood, yung kanyang courtship with Bonget, at she answered a lot of mga tough questions. Like for example, totoo ba na under Disaya sa'yo si Bongbong Marcos? Ayun. So, sorry, ano yan? Nakamute ka. So lahat na yun, tinanong pala sa kanya. But like practically every Marites that is being said about her, more or less. Yes. Sorry, hindi ko napanood the full thing. Yung pala, labas na pala siya, no? Yeah. Yun. So like for example, yung under Disaya pa si Pangulong Bongbong. So she answered na I was happy daw sa New York, I was happy abroad, but I had to move to Ilocos Norte. I had to tapos yung mga anak namin, he wanted them to be shipped off to boarding school kahit ayoko at a young age. So parang pinunto niya na she made a lot of sacrifice kung sa ano yung gusto ni Bongbong. So you can't really say na she makes the decision for everything na gano'n. Pero definitely, lumabas sa interview yung kanyang pagiging aggressive. Na there was even a time na yung time na So harap New nila si York. Sarah na hindi niya Mark, pinansin. she's on New York. Lumabas yung pagka-New York niya. Ayun, Yes. nakasama na natin si Aldens. Kasi, sorry, si Aldens na mistake in Bulaga discussion na. Dahil wala na daw yung Aldab, natatalo na sila sa show. Pasensya na, Sir Ronald. Maraming salamat for joining us. Nakamute ka, bossing. Why gozaimasu? Sorry, ako yung hingi ng pasensya. No problem at all. No problem at all. Thank you so much. It's the Friday traffic. In fairness naman, mabait yung host sa kabila para exactly on time within an hour. Sabi ko, pag lumampas na yan ng isang oras, i-unfriend ko na yan si Ronald. Ang masama loob si Erap. Hindi ko na napuntahan yung kanyang birthday party. Para sa mahirap yung meeting, ano nangyari kay Erap? Bala ko sana, dadaan doon, kay Erap, tapos punta doon sa first 8:30 session, tapos talon dito sa Big R. Yan kasi, hindi pala doble kara, triple kara palang ginawa. Sarap pa naman magpakain ni Erap.
Nakita ko nga. Mark, ano ulit yung picture ng ano niya, apo niya, anak niya ba, yung pinakita ng sarap ng breakfast nila? Ah. Naalala ko, Ano yun? Hindi ko familiar. artista na Si medyo Jake? sabi niya, bakit naging blonde ka? Si Jake, di ba? Para Mm. siya post na, bakit naging blondie ka? Tapos gano'n. Tapos pagkita mo, ang sarap ng breakfast nila, lechon, at ganyan. Sabi ko, sarap. Siyempre, siyempre. Ronald, bakit naman kasi you missed it once in a while pa naman yung mga ganyan, ano? Mga mga palibre dyan. Okay, Sir Ronald, let's discuss this. So, Mark gave us an overview habang lumilipat ka ng channel about itong the full interview and all. First of all, Ronald, bakit sa tingin mo yung ating first lady, right, will give an interview to a vlogger rather than, let's say, some of the journalists in the major network stations? Kasi last time I checked, may Sana All TV pa rin. So, essentially vlogger ngayon si Toning, di ba? So Ronald, what is your read of that? First of all. Well, una ay very close sa kanya si Tonying. Yeah. Together with Thinking Pinoy, no? Yan yung mga malalapit sa kanya Sabi ngayon. Mark Thanks, Ronald, for pointing. Yan yung mga malalapit sa kanya ngayon, no? At at ikalawa ay medyo malawak yung following ni Tonying. 'Di ba? Tingin ko ang ginawa nila sa interview na yan, multi-platform eh. Hindi ako magugulat kung magkakaroon niya ng TikTok version, no? So gagawin nilang pa niyan. At hindi naman yan spontaneous lang eh. May calculation din diyan eh. May calculation din diyan. I'm almost sure yung mga questions na binato sa kanya ni Tonying ay nabigay sa kanya in advance, no? Mark, yung sinasabi mo na hindi spontaneous. Yan. Thank you, Mm. Ronald, for giving the back. Kasi si Hindi, Mark wala akong sinasabing excited. ganun. hindi yan katulad nitong nitong RRM. Richard Haydarian, no? Nasasabihin sa iyo yung topic pag nasa gitna ka na nung episode. Nasa gitna ka ng traffic. Pag nasa gitna ka ng traffic, sir, gusto mo mag-zoom dyan. Pero let's be honest, Ronald, dyan tayo magaling. Talagang no production, zero, ganun. At aminin natin, Sir Ronald, ikaw yung tipong pag nasa dormitory tayo, tulog ka, lahat kami usap-usap. Sa gitna ng usapan, pag gising mo pa lang may comment ka na. Parang napanood mong ginawa ko yan sa isang conference. 2 beses ko. Yung isa, dun sa wag po. Yung wag po episode natin, ganda ng usapan eh. Nasa gitna ng usapan, hindi discuss ko. Biglang pumasok si Ronald, pag upo niya pa lang, may tanong na siya kagad sa akin. Sabi Lord Divera, kakagising lang yung kapitbahay natin, may tanong na kagad, sumali na sa usapan. Tapos yung pangalawa dun sa India, di ba, yung forum. Ikaw yung pinaka-late, dumaan pa siya sa gitna ng lahat, so obvious na late siya. Pag upo niya, tanong siya ng pinaka-controversial. So, Pupunta ba kayo sa gera? like, talagang, alam natin wala kang buwelo sa buhay, Sir Ronald. Kaya mahal ka namin. Kaya sobrang man ka ngayon. Ako, si Christian, dami mo ng offers sa'yo. Baka naman, Sir Ronald, may mga indecent proposals. Naghihintay nga ako eh. Pero inamin naman ni First Lady na ito ay ikatlo o ikaapat pa lang niyang interview sa buong buhay niya eh. Diba? Hindi siya basta-basta nagbibigay ng interview eh. Diba? Yun yung inamin niya eh. Tapos inamin din niya na very sensitive siya sa mga vloggers. Lalo na yung mga bumabalat sa kanya. Diba? parang kwento ron eh. Sensitive siya Talaga ba? Buljak TV. Name niya ba si Buljak? Mark? Hindi, yung kanina, pinangalanan niya si Sasot. Ay, nako, best friend. Best friend lang ating kaibigang si Richard. Si Sasot. Si Maharlika, pinangalanan. Major vlogger. Yung kay Sasot, meron pa siyang hirit about sa kasi ito pala yung story niya kay Sasot, di ba? Yung cyber libel case ni Jover kila Sasot. Right. Sila Lisa yung tumulong kay Sasot, pro bono. Tapos after mga ilang years, bigla silang parang nilaglag ni Sasot. So parang pinapakita niya, sinasabi niya kay Sasot, parang wala kang utang na loob, parang wala man lang. Tapos meron pang hirit na the whole time akala daw niya babae,
puro siya she ng she. Tapos biglang sabi nung staff daw niya, "Ma'am, lalaki po yan." Ha? Parang gumano siya. May ganong hirit pa kay Wow, Sasot si wow, wow, First wow, Lady wow. Lisa. Tsaka paulit-ulit yung sinasabi, ang pinakamahalaga sa kanya, di ba Mark, ay loyalty. Loyalty. Diba? Kung tumagal ka sa kanya ng 6 na buwan, forever na yon. Mm. Kung na-survive, kung na-survive mo siya ng 6 na buwan, kuwan ka na, no? Habang buhay ka na lang kasama niya, 'di ba? Kaya yung loyalty mahalaga sa kanya. At yun yung kanyang mensahe, yun yung kanyang hugot dun sa mga disloyal. Kaya nga loyalista, Ronald. Kaya nga loyalista. Yan ang talagang... Oh, mga Ilocano. But Sir, Ronald, and then Mark, I want to also ask here, is there an element of also timing here, considering how Liza Araneta is, pretty smart woman. I mean, hindi lang kalkulado siguro yung platform and the whole thing, with all due respect, pero kalkulado din siguro yung timing, di ba? Is she sensing that this is the time to, hindi lang yung gloves off, to talagang draw the line and potentially kick out Sara from the cabinet? I mean, I won't be surprised soon, yun ang maging conversation. Is it time for Sara to resign? It is all of the above, no? Una ay ang hirap kasi i-dictate yung political narrative kung lagi kang nasa defensive. Kung lagi kang passive aggressive, 'di ba? Kung lagi mong minamasahe yung mga away, no? Ang magdi-dictate ng political narrative yung nasa offensive, yung disruptor, 'di ba? Yun yung nagtataob na lamesa. Yun yung magdi-dictate. Kaya at this point, definitely hindi yung gobyerno ang nagdi-dictate ng political narrative at ng engagement. Ikalawa ay napuno na rin siya, 'di ba? Open warfare na eh. At hindi lang siya open warfare, nag-i-scale up yung warfare. Yung dalawang Davao Rally, yung January 28 at yung last week, ay wala ka nang aayusin doon eh. 'Di ba? It's total antagonism eh. 'Di ba? Talagang bungguan na 'yon. At galit sila dahil bakit hanggang ngayon that the lines have been drawn last year pa, bakit nagpupumilit pa rin yung Vice President sa cabinet? Bakit nagpupumilit pa rin yung Vice President sa pinakamalaking departamento sa kabinete? Bakit nakikipagplastikan pa rin? No? Tingin ko dahil sa personality ng presidente, no, ay yung First Lady ang nag-scale up. Dahil napag-uusapan natin to lagi, Mark, Richard, di ba? Yung mga kailangan sana ng presidente, parang absent eh. Halimbawa, a ruling party and a ruling coalition. Parang wala eh. Di ba? A cabinet scaling up as the first line of defense of the president. Parang wala eh. Spokespersons. For lack of a better example, katulad ni Harry Roque at saka ni Panelo, na 24/7 diledepensahan yung presidente. Parang wala eh. Di ba? Political strategies, advisors, campaign managers. Parang wala akong nababalitaan eh. Andito po sila sa show na ito. so, so meron kang political vacuum na ang ating Marites, no? Ang nagfi-fill in ng political vacuum, yung First Lady. 'Di ba? Dahil wala eh, no? And yung House of Representatives. Parang, Oo. parang Yung House of Representatives, iba yung agenda eh. Meron silang sabagay. tsa-tsa, 'di ba? Meron silang tsa-tsa, tsaka oo. At hindi siya ruling coalition eh. Isang partido lang yun eh, lakas sa NUCD. So, yung siya, whether she likes it or not, yung nag-feel ng political vacuum ay yung First Lady. Yung nag-act as a political fulcrum, yung First Lady. At ito ay pinapatunayan na ginagawa niya yan. Itong interview na to. But Ronald, isn't that gonna look bad on the president? I mean, even ikaw, Mark, hindi ba parang mukhang under the saya lalo si Marcos na ito pa, lumabas. Parang ganito, di ba, Mark, di ba, the whole Machiavelli thing, di ba? You need to be a fox to avoid traps. You need to be a lion to scare away the wolves. I think in terms of fox-like politics, mahusay ito si BBM. Very charismatic, medyo pa cute. Magaling siya sa ganun eh. Tapos yung navigating. Pero there's no lion there. So is she the Leona here? Anyway, hindi ka... Yeah. Richard, baka mas kilala ni First Lady yung kanyang asawa eh. Baka hindi lamang si Sara yung kanyang pinoprovoke to resign. No? Baka yung kanyang asawa pinoprovoke din niya to scale up. No? So pwedeng several plots or twists na nakapaloob sa isang
innocent interview. Multi-level Oo. marketing. Oo. Na parang Yun ang innocent tanong ko. interview. Tingin Diba? nyo kaya BBM as any ano, kumaga, did he approve this? Or sinabi na lang niya, oh honey, may interview ko kay Tunying o ganun. O do you think nakialam kaya si BBM dyan sa ano? Or si Lisa lang talaga to? Tingin ko, Diba? Mark, at the minimum ay alam niya yung essence ng interview. At the minimum ay meron siyang approval or blessing even if Oo. tacit, no? At the Na meron minimum, ng pitek. at the minimum parang na-realize niya, ikaw na bahala diyan. Ako kasi I have to maintain a semblance of unity. I have to appear like a Above the fray. statesman Above the above the fray. fray, no? So, ako tingin ko at the minimum merong kahit hindi detalyado yung presentation, medyo may alam siya diyan, My no? understanding na may good cop, bad cop, is that what we're saying? Kasi the latest statement from BBM is, nung tinanong siya about the whole Sara thing, sabi niya, it's complicated, but if ask about it, of course, that the most contact with Inday now, I mean, Alabo. Pero kaninang umaga, Basahin niyo to. pero kaninang umaga, nandun sila sa Philippine National Police Activity, nagbeso-beso pa sila. Di ba? Yung First Lady, lahat ng mga appearances sa airport kitang-kita mo yung body language, di ba? Kitang-kita mo yung body language Hindi ka na hindi mo na Sinabi din kinakailangan niya yung makipagtayo. Richard sinabi din niya kanina na yung every time nasa airport, tapos makikita nila si Sara, sasabihin siya ng BBM, behave ginagano siya. Kailangan siya sabihan ni BBM na mag-behave. So, parang ganun yung dynamics nila mag-asawa So, alam mo na Parang dito sa show na ito, lagi ako sasabihan ng Big R, behave Talagay na yan Talagay na yan. Pero sir, ikaw Mark, at sa tingin mo ba, will this make Marcos look weak or look smart? Look smart in the sense of compartmentalize. Hindi kasi ganito na yung setup kahit nung early pa Parating, kumbaga, yung sila Romualdez ang tumitira, sila Romualdez ang tapos the president is yung diplomatic and unifying, and so parang extension lang ito nun na yung asawa na yung tumira. Pero ibang level na kasi ito kasi before puro proxy na labanan na yung proxy would titira kay Sara, tapos titira kay... This time, yung principal mismo, di ba? Yung Mrs. mismo, yun na yung nagsabi ng hindi okay dito kay Vice President Sara. So, diretsahan na niya sinabi. Bad shot na siya sa akin. Di ba? Ganun yung kanyang sinabi. Hindi ako natuwa na tinatawag na bangag yung asawa ko. Tapos tumatawa pa siya. Oo confirm ba yan, Ronald? Have you seen the videos? Ako, I'm trying to see the videos kung may video na si Sarang na zoom in at tumawa siya dun sa comments ng tatay niya. Pwede. Yung first Davao Rally kasi nag-focus ako kay Baste, nag-focus ako kay Digong, di ba? Kaya maraming nag-fall sa cracks Pwedeng hindi naman natin pinanood yung buong rally di ba? Ganun din yung second rally. Ganun din yung rally sa Liwasang Bonifacio, mahaba yung mga rally So hinahanap mo lang yung mga principals yung sasabihin nila. Hindi ko nga narinig yung sinabi ni Glenn Chong na pag nakita ko si First Lady, sasampalin ko yan. Diba? Dahil para sa atin, hindi naman principal si Glenn Chong Pero yung tinutukoy ni First Lady na tumatawa si Sara, that was the first Davao na rally. Yan yung shot na kasama ni Sara si Aimee Yes. So hindi natin alam, is she laughing dahil nag-uusap sila ni Aimee or tumatawa siya dahil doon sa sinasabi. Pero the mere fact na nandun siya, tapos makikita na she was laughing, she was having fun. At least si Manang Aimee, makita mo pa medyo blank face lang medyo awkward. Pero tingin ko, Mark, hindi lang to usapin ng tumatawa Usapin ito nung mensahe nung rally na yun Di ba? Yes. Nandun yung Vice President, habang yung kanyang kapatid, ang sabi, mag-resign ka na. Resign. Mag-resign ka na. Yung kanyang tatay, calling for uprising, insurrection, secession, even a hint of assassination. Tapos nandun siya. Hindi pa kanya pinanggit yung liwasang rally na sinuportahan niya si Kibuloy na malinaw doon sa rally ang sinisigaw, pabagsakin si BBM. Wakasan si BBM. Tapusin si BBM. Nandun siya physically rin no? Silang mag-ama. So,
this wasn't lost on the First Lady. So, pwedeng ang binanggit lang niya yung tumatawa, bumibingis, pero I'm almost sure mas malalim eh. Hindi lang niya masabi lahat, no? Hindi lang niya masabi lahat, no? Kaya May mga parts na napamura na, tinanggal na lang nila sa edit. Okay, I think that sets the tone for the next episode because the question right now is, diba, what's next, right? Should Sarah resign now? I mean, is that the direction right now? And what are going to be the implications from that? Kasi mukhang Sarah is the last thing that is holding, kind of, Sarah, whatever is Sarah's position, she's the one between status quo and civil war. Parang ganun eh, di ba? If you kick out Sarah, then that's it. It's declaration of war, di ba? Or if she withdraws, then this is like a medieval House of Marcos versus House of Duterte. You can very much see that that's going to be the next step. Kaya nga sabi ko, dapat yung timing na itong interview pinag-isipan ng mabuti kasi the implications could be very, very stark. At dapat si Marcos has to step up. But I want to ask a last thing before we close on this. We have a precedence, right, whereby BBM was wishy-washy, and essentially the First Lady and other people, Enrile, make sure na Vic Rodriguez, right, would be eased out of that position. My understanding is close to Vic Rodriguez and BBM. I don't know at what level, but there was a level of closeness throughout those years. But eventually, he was eased out. So I think that's a good segue for the next episode. Actually, that's a good segue. Salamat, guys. Sige, Ronald. Next episode na tayo. Sasagutin ko sana. Okay, nakita ko nga, buwelo ka na eh.